Amen. Praise the Lord. Bago po tayo'y umupo, sabi mo mula sa katabi mo, be open. Amen. Sapagkat ang langit po ay bukas. Amen. So tayo po muna'y manalangin once again. Hallelujah. Ora baba shakara baba. Our Father in heaven, we thank you, O Lord, for tonight. We thank you, O Lord, for every opportunity na binibigay mo sa amin, O God. Opportunity na mapag-aralan ang iyong mga salita. Opportunity, O Lord, na marinig ang mga salita, O God. And Lord, patuloy mahal na Panginoon, na dinideklara namin, O God, that you already open our mind, you already open our heart, O Lord, to receive your word tonight, O God. Thank you, Holy Spirit. Malaya ka ngayong gabi. Hallelujah. And override all my preparations. Itago mo ako sa likuran ng cross ni Jesus at mahayag lamang ang iyong mga magagandang salita. To God be all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. So, ang usapan po natin ngayon is Open Heaven. Amen. So, ang title po natin ngayon, Be Open. Be open, for the heaven is open. Amen. So, ang gusto po ng Panginoon sa atin is maging open din po tayo ngayong gabi. Amen. So, alam ko po, the last few days, ang dami na po nating greenhouse, amen, ang dami na po nating tinake away, amen. So, nalaman natin na natanggap na natin yung greatest access sa open heaven, amen. And that is Jesus. Nalaan na din natin yung importance ng relationship kay Jesus. Amen. At marami pa pong iba. Amen. Then last week, it's all about the truth. Grinasbin din po natin yung about sa katotohanan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen. So ngayong gabi naman po, ano po ang gagawin natin ngayong alam na natin na ang heaven is bukas. Amen. So meron lang po akong 4 na points ngayong gabi. Amen. So una po is we'll proceed with letter O. Amen. Sabi mo sa katabi mo, O. Obedience. Amen. So, be open because the heaven is open. And God wants us to be an obedient child of God. Amen. So, walk in obedience to the one who has opened heaven to us. Amen. So, alam po natin in the book of John 1:43, amen, dito po si Jesus, nung nagpunta po siya sa Galilee, nakita po niya doon si Philip. Sabi niya doon, Philip, si Jesus po nagsalita dito, follow me as my disciple, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that I walk. Amen. So, follow me as my disciple, sabi po ni Jesus. Amen. Accepting me as your master and teacher and walking the same path of life that I walk. Amen. So, kung makikita po natin dito, gusto po ni Jesus, amen, yung pagtawag po ni Jesus kay Philip, gusto po niya na the same way ang gawin ni Philip kung paano po lumakad si Jesus. Amen. At yung pag sinabi po niyang follow me, gusto po ng Panginoon na maging follower po tayo. Amen. Ano po ba yung path, amen, na nilakaran ni Jesus? Di ba si Jesus, siya po yung yung greatest example po natin ng obedient. Amen. Na kung ano po yung sinabi ng Ama po natin sa langit, susundin po niya iyon. Amen. So gusto po ni Jesus, amen, na sumunod din po tayo gaya ng pagsunod niya, amen, dito sa lupa, amen. So kapag sinabi po nating accepting me as your master, amen, so ano man po yung i-command ng master, di ba nasunod ang mga servant? Amen. So, be my disciple, amen. So, as a disciple of Christ, amen, meron din po tayong task na kailangang gawin. And that is to go make disciples. Amen. Another thing po in terms of obedience encourage others to witness and connect with Jesus. Amen. So kung makikita po natin dito si Philip, nung nakita po niya, nung nag-follow po siya kay Jesus, tas nakita po ni Philip si Nathaniel. Amen. Philip found Nathaniel and told him, shinare po niya si Jesus. Sabi niya doon, alam mo ba, kumbaga parang nagkasalubong, no? Uy, alam mo ba, nakita ko one of the Moses in the law and also the prophets wrote about. Sabi niya,
Si Jesus, yung anak ni Joseph, sabi niya, yung taga Nazaret. Amen? So, dun po, shinare po ni Philip si Jesus. Amen? Kumbaga, hindi po niya sinarili kung ano yung nakita po niya. Tama po ba? So, sa pag-share po niyang iyon, amen, si Nathaniel, amen, nagkaroon ng, ang unang reaction pa po ni Nathaniel, ano ba, may maganda ba sa Nazareth? So may andun po yung doubt ni Nathaniel. Amen? Pero nung pag-share po ni Philip kay Nathaniel, si Nathaniel, mas pinili po niya na lumakad at tignan si Jesus. Amen? Nathaniel choose to walk towards to Jesus. At alam niyo po na yung pag-share po ni Philip kay Nathaniel, na-encounter po ni Nathaniel si Jesus. Amen? At yung pag-encounter na po yon ni Nathaniel kay Jesus, doon po mas higit nakita or nagkaroon ng kalawakan or nagkaroon ng pag-unawa si Nathaniel about kay Jesus na, oo nga, siya nga ang guro. Siya nga yung anak ng Diyos. Siya nga yung hari ng mga Israel. Amen? So, yung pag-share po natin kay Jesus, minsan, ano po yan, hindi man po madalas, amen, may malaking impact po yan sa iba. Amen? So, magugulat ka na, shinare mo si Jesus, talaga ba? Amen? Minsan ang tanong nila, nag-invite tayo madalas, hoy, halika, come and see. Tara sa midweek. Ang sagot pa, siguro yung iba nung hindi pa tayo Kristiyano, madami pa akong gagawin. Ano naman mapapala ko dyan? Amen? Pero dito po, si Nathaniel, mas pinili po niyang piliin na ma-encounter po si Jesus. At yung pag-encounter po niya yon, amen, mas nagkaroon po siya ng paglawak ng pagkaunawa niya patungkol kay Jesus. Amen? So, another thing po, in terms of obedience, amen, allow His love to inspire your dedication to obedience. Amen? So, bakit po kaya tayo sinabihan ng Panginoon na sumunod sa Kanya? Amen? Sabi po niya doon, in 43, follow me as my disciple, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that I walk. Amen? Pero kung makikita po natin dito, gusto po ng Panginoon na sumunod po tayo sa Kanya kasi ayaw po niya tayong mapahamak. Amen? At dahil po yun sa pag-ibig ng Panginoon, kung babasahin po natin, gusto po niya na siya po mismo yung maging teacher po natin. Gusto po muna niya na siya po mismo yung maging master po natin. Kasi alam niya, anak, kasi kapag ako yung naging guro mo, hindi ka mapapahamak, hindi kita hahayaan. Amen? Dahil po yun sa pag-ibig ng Panginoon, hindi po dahil, anak, sumunod ka sa akin, para mapahamak tayo. Di ba? Hindi naman po yun. Because gusto po ng Panginoon na sumunod po tayo sa Kanya, gusto po niya na lakaran natin the same path of life that He walked kasi mahal po niya tayo. At isa pong pangako po doon, hindi po niya tayo pababayaan. Amen? So, as we go in the obedience, amen, ang gusto po ng Panginoon is, habang sumusunod po tayo sa Kanya, yung pag-ibig po natin sa Panginoon is with all our heart, with all our soul, amen, with all our mind, amen. At higit sa lahat is we should love also our neighbor as ourselves, amen. So sabihin mo sa sarili natin, ready na ako, obedient. Amen. So, another points po is P. Amen? So, tapos na po tayo sa O. Amen? So, P is purposefully and continuously grasping it. So, kapag sinabi po natin purposefully and continuously grasping it, ito po yung fully na ino-owning mo to or mas pinipili mong panghawakan to. Amen? Yung pinanghahawakan mong bukas ang kalangitan kaya nagpapatuloy ka na ginagawa ito. Amen? Unang-una is we continually praying. Amen? 1 Thessalonians 5:17. Sabi po doon, pray continually. Hindi po porket alam po natin na bukas na ang kalangitan, tumitigil na po tayo sa panalangin. Amen? Bukas naman ang langit, ibabagsak na lang yan ni Lord. Amen? Pero dapat din po, continuous pa rin po tayo na manalangin. Kasi nga po, sabi po niya doon is, may mga, sabi po ni Pastor nung nakaraan, may mga anghel, amen, na nagbababa at umaakyat para dalhin ang ating mga prayer items, para binabagsak yung mga kasagutan ng ating mga panalangin. Amen? Another thing po is by continuously walking by faith. Amen?
Sabi mo sa katabi mo, walk by faith and not by sight. Amen? So, minsan, alam na po nating bukas ang kalangitan. Amen? Pero bakit ganun? Hindi ko nakikita yung kasagutan. Amen? Pero sabi ng Panginoon, kahit na hindi mo nakikita, lakaran mo by faith. Amen? Kasi bukas na ang heaven. Continuous lang dapat yung pananampalataya natin. Amen? Another thing po is, by continuously asking, seeking, and knocking in Matthew 7:7. Amen? So sabi po doon, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks, receives. And he who seeks, find. And to him who knocks, it will be opened. Amen? So, continuous po dapat yung pag-aas po natin. Sabi po doon, keep seeking sa ibang translation po. Ask and keep asking. Seek and keep seeking. Amen? Knock until the door is open. Hanggang may magbukas sa'yo. Amen? Kasi bukas na po yung kalangitan eh. Minsan tayo, mag-aas tayo ngayon. Amen? Pero pag may pinagdaanan tayo, natigil tayo sa pag-aas. Amen? Minsan nagsisik tayo ngayon kasi may problema tayo. Pero pag wala na tayong problema, natigil tayo sa pag-seek sa Panginoon. Amen? Pero sabi po niya doon, amen, bukas na po ang kalangitan. Amen? So continue na patuloy pa rin tayong mag-aas, patuloy pa rin tayong magsisik, amen, patuloy pa rin tayong magnanak sa Panginoon, amen. So, kasi nga po, nire-receive mo na eh. Kumbaga, tinanggap mo na yung open heaven, amen. Another thing po is, by continuously giving our tithes and offering to the Lord, amen. So, in terms naman po, amen, bring all tithes into the storehouse, sabi po ng Panginoon, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. Amen? So, in terms naman po sa tithing, sabi mo sa katabi mo, wag kang titigil sa pagta-tithes. Amen? Continuous lang po tayo sa pagta-tithes. Minsan, Lord, saan nga ako kukuha ng pang-tithes ko? Ito lang po ang sahod ko. Amen? Pero alam niyo po na kapag binigay po natin yung tithes po natin sa Panginoon, bukas po ang kalangitan sa atin. Amen? At hindi lamang po yun ang sinabi ng Panginoon. May kasama pong pag-iingat. Amen? So, may kasamang pangako that I will rebuke the devourer. Amen? So, continuously po na ibigay po natin yung tithes and offering to the Lord. Amen? So, another thing po is, proceed na po tayo. Amen? So, I believe po is, na-grasp na po natin or open na po tayo ngayon sa pagsunod sa Panginoon. Amen? At patuloy po tayo na mananalangin, patuloy po tayo na mag-walk by faith, patuloy po tayo mag-aas, magsisik, magnanak, amen? At patuloy po tayo magbibigay ng ating ikasampo. Amen? Ngayon naman po, proceed po tayo sa letter E. Open. Okay. So, E is eliminate everything that is unnecessary. Amen? Eliminate everything that is unnecessary. Amen. So, dito po is, kung mababasa po natin yung book of John 1:49, Nathanael answered him, "Can anything good come out of Nazareth?" Di ba dito may question si Nathanael? Di ba usually pag nagtatanong pa tayo, laging may kalakip po yan ng doubt. Kung hindi naman po doubt, what if? Amen? Dito po, as we eliminate one of the unnecessary things sa buhay po natin, we need to let go our doubts para po makalapit po tayo sa Panginoon. So that we may be able to draw closer to Jesus. Kaya po pala minsan parang hirap po tayo makalapit sa Panginoon. Kasi nga po, baka andun pa po yung doubts po natin. Pero kung titignan po natin dito, si Nathanael, Nathanael came towards to Jesus. So nilakaran po ni Nathanael, amen? Lumapit po siya kay Jesus
pinot down po niya yung doubts niya. Amen. Yung questions niya about kay Jesus, about sa mga taga-Nazareth. Amen. So, when Nathanael come towards to him, amen, hindi lang po doubts yung nilet go po niya doon. Kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon, sabi po doon ni Jesus, "Here is an Israelite indeed, a true descendant of Jacob, in whom there is no guile, nor deceit, nor duplicity." So nakita po ng Panginoon dito, amen, na walang hypocrisy sa paglapit ni Nathanael. Na wala po siyang hidden motive sa paglapit ni Nathanael. So kumbaga nakita po niya yung genuine character ni Nathanael habang palapit siya kay Jesus. Amen? So minsan po, di ba, if we choose to eliminate, isa po yan sa ating mga doubts, alam po ng Panginoon kung ano pong motives natin sa puso po natin. Yung paglapit po natin sa Panginoon, alam po niya kung genuine po ba yung character po natin sa Kanya. Pero ang gusto po ng Panginoon is, ang makita po is yung parang, si Nathanael nakita niya kita mo to, ito yung totoong descendant ni Jacob. Wala kang makikitang any genuine character, sabi niya to, who is completely free from hypocrisy, from craftiness, and hidden motives. So nakita po yon ni Jesus kay Nathanael. Amen? So minsan po, yung paglapit po natin kay Jesus, piliin po natin na, Lord, yung pag lumapit ako sa iyo, sana makita mo din yung genuine character na parang sa'yo, na nagre-reflect sa'yo. Amen? So another thing po na we need to let go is our authority in our life. Amen? So kung makikita po natin si Nathanael dito, acknowledge Jesus' authority in your life. Para ma-acknowledge po natin yung authority ni Jesus sa buhay po natin, kailangan po nating i-let go yung sarili po nating authority. Amen? So dito papasahin po natin in verse 49, 1:49. Sabi po doon, Nathanael answered, "Rabbi, teacher, you are the Son of God. You are the King of Israel." So makikita po natin dito si Nathanael, dineclare niya na si Jesus, Rabbi, ikaw nga isang guro. Amen. Rabbi, ikaw nga yung anak ng Diyos. Ikaw nga yung hari ng mayang Israel. Amen. So dito po, inaalaw po ni Nathanael or inacknowledge po ni Nathanael na si Jesus yung kanyang guro. Amen. Inacknowledge, di ba po tayo kapag sa mga nung mga nag-aaral pa tayo is, ma'am, teacher, amen. Teacher Lula, wala na si Teacher Lulay, wala na po dito. Amen. Soon on Sunday. Amen. So, minsan di ba po kapag tayo bilang mga estudyante, ina-acknowledge natin yung mga guro natin kasi alam natin na yung mga teacher natin may mga authority yan sa atin. Amen. Na pagdating natin sa school, instead na yung parent natin sa bahay ang authority, di ba, mga magulang natin. Pero pagdating sa school, amen, si teacher na ang masusunod. Amen. So, ganun din po si Nathanael po dito, inacknowledge po niya si Jesus na yung kanyang guro. Amen? Inacknowledge niya na, Lord, ikaw nga yung anak ng Panginoon. Ikaw nga yung hari ng mga Israel. Amen? So sa pag-declare po natin, makikita po natin yung pag-surrender po ni Nathanael that he acknowledged Jesus as his authority. Amen? Another thing po is, let go of your transgressions. Amen? Sabi mo sa katabi mo, transgressions daw. Amen? So, isa po sa mga kailangan pong i-eliminate po natin, amen, is we should be open also po na i-let go yung ating mga transgressions. Amen? Sabi po sa salita ng Panginoon in Isaiah 59, 1-2, basahin po natin. Surely arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Amen. So dito po, makikita po natin, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear you. Amen. So parang tayo po, di ba? Mas madali pong mag-focus sa open heaven kapag tinanggal po natin ang distractions. Amen po? Parang ang hirap po makapag-focus sa
bukas na kalangitan kung ang dami po nating distractions, ang dami po nating bit-bet. Amen? Pero kung makikita po natin, one of our example po sa ating team words is si Nathaniel po, mas pinili po niya na i-let go yung doubt niya at humakbang po siya kay Jesus. Si Jesus po, He introduced already and demonstrated na po yung supernatural and gave us the knowledge na makikita natin ang greater things than this. Amen? Di ba po si Jesus, sinampulan niya si Nathaniel? Na, ikaw yung nasa ilalim ng fig tree. Amen? So alam po ni Jesus kung ano yung ginawa ni Nathaniel nung bago pa siya tawagin ni Philip. So wala po talaga tayong may tatago sa Panginoon. Amen? So ang gusto po ng Panginoon sa atin, amen, as we continue na ine-enjoy natin yung bukas na kalangitan na prepare niya para sa atin, we should let go also our transgressions. Amen? Kasi nga po, sabi na ng Panginoon, there is a great things are coming. Amen? But we will not be able to see po yung pag-move ng Panginoon sa buhay po natin kung hindi po natin i-let go yung mga unnecessary po sa mata ng Panginoon. Tama po ba? Parang ano po yan, di ba sabi po ni Pastor ng last Sunday is may ladder na nakaprepare sa atin. Aakyat na lang po tayo. Amen. Pero minsan, mahihirapan po tayong umakyat sa isang ladder kung ang dami pa rin po nating bit. Mahihirapan po nating abutin yung prepare ng Panginoon para sa atin kung yung mga kamay natin, ang dami pang laman, ang dami pang inaasikaso, amen, na hindi naman para sa Panginoon. Pero di ba po ba, mas madali pong mag-focus dun sa open heaven na prepare po ng Panginoon sa atin kung yung puso po natin is nakaredy na i-let go yung mga bagay na hindi po nakakalugod sa mata ng Panginoon. Amen po ba? Yung parang sabi ni Lord, anak, bukas na yung parang building. Open na yung heaven, anak, mag-grass ka na lang. Amen? Pero tayo, paano tayo makakapag-grass? Amen? Paano tayo, unahan po yan, open heaven. Amen? Di ba lahat andyan na? Pero paano ka po makakatakbo kung lahat, ang dami nating extra baggage? Amen? Ang dami nating extra errands. Lord, mamaya na lang po. Amen? Bukas na nga, anak Amen? So, the heaven is already open para sa atin. Amen po? Si Jesus, He already make a way to remove the barrier po sa buhay po natin. Amen? Yung pagkamatay po niya sa cross, amen, kinuha na po lahat. Amen? Kinuha na po niya lahat ng dapat na para sa atin. Amen? He already gave the solution for us para po magkaroon tayo ng divine connection sa open heaven. Amen? Ngayon po, ang kailangan lang po talaga po natin, amen, is decisionan din po natin. Amen? Na laminate. Amen? Decisionan din po natin na tanggalin or decisionan din po natin na talikuran. Amen? Yung mga bagay na hindi po nakakalugod sa mata ng Panginoon. Ano po ba yung mga iyon? Amen? Di ba, andyan yung mga worldly flesh. Di ba, minsan, may gawain. Saka na, may lakad pa kami, papasyal pa kami dun sa Amen? Di ba yung parang, ako po nable-bless ako kasi tinuturo po sa atin nila Pastor Lala, yung second coming. Amen? Kasi pag second coming na, ang laging inaano ng heart ko is, Lord, saan mo ba ako gustong makita pag dumating ka na? Amen? Di ba? So, there is opportunity na pinapalet go sa atin ng Panginoon yung mga dapat hindi sa atin, i-let go na natin. Amen? Kasi pag second coming na, kung saan pa tayo late na. Amen? Doon pa ba tayo, hindi na tayo makaka-atras, hindi na natin masasabi kay Lord na nagsisisi na tayo kasi huli na. So every time there is an opportunity, amen, tuldukan mo na yan. Sabi mo sa katabi mo, tuldukan na yan. Amen, tama na yan. Amen. So, we should let go of our transgression. Amen. Kasi mas masarap po mag-focus sa bukas na langit kapag buong-buo po tayo sa Panginoon. Amen. Yung walang distractions, yung hindi po nahahati yung ating oras sa Panginoon, yung hindi din po nahahati yung ating mga gawain sa Panginoon. Amen. Yung full pack para sa Panginoon, para mas lalo po nating ma-enjoy yung open heaven na ni-ready po ng Panginoon sa atin. Amen. So, another thing po is,
N. So, 4 points na po ako. Amen. So, sabi po doon, no one can take what God has designed for you. Amen. May tinanggap na po ba kayo kay Lord? Nakita niyo na po ba yung greater things na sinabi ng Panginoon sa atin the whole buong July? Amen. So, so una po is wala pong kuha or wala na pong makakaagaw kung ano po yung dinisign ng Panginoon po sa atin. So, we need to continue to be stand firm. Amen. So, ang Panginoon po, He designed us to witness the greater things. Amen. So, as in John 1:47, di ba sabi po doon ni Jesus, so Nathanael coming toward him and said of him, here is an Israelite indeed, sabi po nun, in whom there is no guile, nor deceit, nor duplicity. Amen. So Nathanael said to Jesus, how do you know this? Amen. These things about me. Jesus answered, before Philip called you, when you were still under the fig tree, I saw you. Jesus replied, amen, because I said to you, amen, that I saw you under the fig tree, do you believe in me? Sabi niya doon. So you will see greater things than this. Amen. Sino na pong may tinanggap na pangako ang Panginoon sa buhay niya? Sino na pong tumanggap ng promises na overflowing sa buhay niya? Sino na pong merong favorite verse? Amen? Sa buhay niya. Amen? Di ba po, doon po makikita po natin, amen, naniwala po si Nathanael. Amen? Kasi nakita po siya ng Panginoon. So, tayo po, we design to witness the greater things. Amen? Kasi meron pong nilaan ang Panginoon para sa atin. Amen? Kahit po may doubt, nung time na yon nakita ng Panginoon na may doubt si Nathanael. Amen? Pero tinakda po ng Panginoon yung pagtatakbo nila, tatagpo nila, amen? At binigyan ng kasiguraduhan na mas greater things pa yung kayang makita ni Nathanael. Amen? So that was a great encounter, amen, ni Nathanael kay Jesus. Amen? So another thing po is designed to be strengthened and never feel alone. Amen? Sino po dito ang feeling alone? Tapos pinost ba sa Facebook? Feeling alone today. Amen? Pero alam niyo po, dinisenyo na po ng Panginoon na lagi po tayong strengthened. Dinisenyo na po ng Panginoon na hindi po tayo mag-iisa. Amen? So, sabi po niya sa kanyang salita, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Amen? Another thing po in Colossians 1:11, may you be strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Amen? So, ang sarap po ng salita ng Panginoon, no? For all endurance and patience with joy. Sabi mo sa katabi mo, strengthened ka talaga. Amen? So, wala pong panghihina dyan. Mukha lang po nanghihina, pero strengthened po yan. Amen? So, another thing po is, we are designed to fight what we belongs to us. Amen? Di ba po, meron po tayong tinanggap or pinagkatiwala po ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? And that is the authority in the name of our Lord Jesus Christ. So, kung titignan po na, basahin po natin ang salita ng Panginoon in Luke 10:19, sabi po doon, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and overall the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Amen. So, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions. Amen. So, dinisenyo po tayo ng Panginoon, amen, para ipaglaban kung ano yung para sa'yo. Amen. Sa authority na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. So, if the devil or if the serpents or the scorpions, amen, is trying to snatch something from you, kapatid, be stand firm.
Kasi tinuruan po tayo ng Panginoon kung paano po gamitin yung authority na pinagkatiwala po sa atin. Amen? So Jesus gave us the power and authority in His name to fight back what belong to you. Amen? So naalala ko po nung hindi po ako Sunday off. Amen? 1 year po ako na hindi Sunday off, but I always include in my prayer na minsan talagang iba, 'di ba po, ako po, iba-iba po ang anointing every midweek and saka Sunday service. Pero lahat po yan word of God. Pero kasi pag Sunday wala ka, tas makikita mo, may mga gathering sila, parang na-miss ko yung ganon, ganyan. Talaga pong parang dumating pa po sa point na, Pastora, ayoko na po munang mag-head ng ministry. Amen. Pero yung heart ko po nun is parang labag. Kasi sabi ko kay Pastora, kasi parang, mag-head ako, Pastora, wala naman ako every Sunday. Pag meeting, wala naman ako doon. Amen. So parang ako ba, ayoko na po munang mag-lead. Amen. Pero alam niyo po na binigyan po pala tayo ng Panginoon to authority to fight what you belong. Amen. Yung Sunday po na yan, allotted po yan talaga para sa Panginoon. And then, nung nag-maternity leave po yung aking doktor, talagang dinideklara ko, Lord, Sunday off is mine. Never again. Don't take my Sunday off. Amen. 3 months po yan. Continuous na po akong Sunday. And then, yung pagbalik po ng doktor ko, amen, in-announce po niya na magsa-Sunday off na po siya. Amen. So, until now, Sunday off po ako. Amen. Hindi na po nila magalaw yung Sunday ko. Trinay pa po nila akong ilipat sa ibang branch. Pero sabi sa akin, ang off mo will be Saturday, tas pasok ka pa rin ng Friday sa wellness. Sabi ko, ay ma'am, hindi. Kapag hindi niyo po binigay yung Sunday off ko, aalis na lang po ako. Sabi ko, amen. Sabi ko, si Ma'am Laarni, siya po yung nakausap ko nung bago pa ako mag-join sa kanila. Talagang ni-request ko pang Sunday off. Hindi lang po nila sa akin ma-request yung nung time na yon, nung 1 year na hindi ako Sunday off. Kasi po yung doctor po dati na ina-assistan ko is talagang malakas po siya every Sunday. Kaya yun po. But praise be to God, amen, na kapag po pala talagang nilaban mo sa pananampalat, ngayon po nilalaban ko po sa pananampalataya yung aking Friday naman, amen. So wala na pong wala nang evening shift kasi may gawain tayo sa Albarcia, amen po ba? So sa mga taga-Albarcia, support po tayo doon every Friday, 8 p.m. po, amen. So Jesus gave us the power to fight, amen, to fight the good fight of faith, fight what we belong to you, fight what God prepared for you, for every battle and for every situation, kasi hindi po tayo nag-iisa. Amen po. So, habang ako po yung nag-aaral, Lord, sabi ko parang last week na, so parang haba po nung but I praise God kasi pag po talagang nag-aaral ka, ang una po talagang tinuturuan ng Panginoon is tayo. Amen. Kaya po pala talaga nakakasunod po tayo or nakakapag-obey po tayo, it's because of His love. Yun po lagi yung namin, yung lagi yung pinanghahawakan mo, amen, sa Albarcia Project. So sabi ko, nung si Sis Max nag-exhort dito, naiiyak ako kasi yung kanyang exhortation is about project. Kasi nung una pong in-approach kami nila Pastora, anong feeling nyo kapag ganito na maghihiwalay na tayo, pero magkakasama pa rin, ganyan. So parang andun yung takot, andun yung fear, pero kapag po talaga si Lord kasi ang tumawag, amen, minsan, may mga decision making pa tayo na kailangan i-consider, pero kapag kasi salita ng Panginoon, amen, lagi po nilang sinasabi, hindi naman kami ang tumawag sa inyo, si Lord ang tumawag sa inyo. So, we always have the Word of God na talagang nagko-comfort sa atin, amen, at laging nag-fuel sa atin na gawin yung bagay na yon is dahil po sa kanyang pag-ibig. Amen. Minsan, Lord, kasi ganito ako nung makikita mo yung sarili mo nung wala tayo sa Panginoon. Na makikita mo ngayon kung ngayong nasa kay Lord ka na. Amen. So, ayun po na mahirap. Amen. Pero masaya na yung every time na every puyat, yung pagod mo is na kay Lord. Talaga it's all worth it po. Amen. So, yun nga po ang laging desire po natin na Lord, pag dumating ka na, sana makita mo, amen, na yung heart namin is faithful. Amen. Faithful na nagsiserve sa'yo. Faithful na nakikita mo kung yung pag-ibig mo sa amin is nagre-reflect din kung gaano ka namin kamahal. Amen. So, ayun po, to God be all the glory po. So, be open for the heaven is open. So, may I call on po Pastor Don for the prayer.